Values Education 9, Term 1, Learning Competency 5A. Natutukoy ang papel ng konsensya sa mapanagutang pagpapasya na nakaugat sa pananampalataya o paniniwala. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, sisimulan natin ang isang mahalagang talakayan para sa ating ikalimang aralin, ang mapanagutang pagpapasya na ginagabayan ng ating pananampalataya o paniniwala. Bago tayo magsimula ay nais kong itanong sa inyo ito. Naranasan mo na bang magkaroon ng pakiramdam ng pagkabagabag pagkatapos mong gumawa ng isang pagpapasya o pagkilos? Bakit? Isipin mo ang isang pagkakataon sa iyong buhay kung saan matapos mo magsalita, bumili ng isang bagay o pumili ng isang direksyon ay bigla kang hindi mapalagay. Bakit nga ba may mga sandaling tila nagtatalo ang ating isip at damdamin matapos nating kumilos? Ang pakiramdam na yan ng pagkabagabag ay hindi isang simpleng emosyon lamang. Ito ay may malalim na layunin sa ating pagkatao na ating hihimayin sa araw na ito. Ang konsensya. Ang salitang konsensya ay mula sa wikang Latin na conscientia, na ang ibig sabihin ay may kaalaman. Ipinapakita nito na hindi tayo bulag kapag tayo ay nagpapasya. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao na gumagana dahil lamang ang tao ay biniyayaan ng kakayahang mag-isip. Ayon sa tanyag na pilosopo na si Thomas Aquinas, ito ay ang praktikal na paglalapat ng ating kaalaman at katwiran upang mabatid natin kung ang isang partikular na kilos ay tama o mali. At ito ay isang proseso ng pagpili batay sa ating value system, ang mga prinsipyo at moral na pinaniniwala ang nagtatakda ng pamantayan sa ating lipunan. Ang kaugnayan ng konsensya at pananampalataya. Dapat nating maunawaan na ang konsensya ay universal. Ito ay matatagpuan sa iba't ibang relihiyon, paniniwala at kultura sa buong mundo. Bagamat magkakaiba ang katawagan dito sa bawat bansa o relihiyon, iisa at pareho ang layunin nito, ang gabayan ng tao patungo sa kabutihan. Ang konsensya ang nagsisilbing tulay na naguugnay sa ating pang-araw-araw na moralidad at sa ating malalim na espiritual na buhay. Sa panig ng Kristyanismo, ang konsensya ay tinitingnan bilang tinig ng Diyos na bumubulong sa ating puso. Kargado ang tinig na ito ng mga moral na prinsipyo na nakaangkla sa mga aral ng banal na kasulatan. Kaya naman, ang paggawa ng tamang desisyon ay nakasalalay sa kung paano natin pinakikinggan ang panloob na gabay nito. Upang mas maging malinaw, basahin natin ang nakasulat sa Biblia. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang iniuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinatutunayan ito ng kanilang konsensya dahil kung minsay inuusig sila nito at kung minsan na may ipinagtatanggol. Ipinapakita rito na ang utos ng Diyos ay likas na nakaukit sa ating mga puso. At ang konsensya natin ang saksi. Sinusumbatan tayo nito kapag may mali tayong nagawa at ipinagtatanggol naman tayo kapag tayo ay nasa tama. Dumako naman tayo sa relihiyong Islam, kung saan ang konsensya ay kilala sa tawag na fitra. Ang konseptong ito ay tumutukoy sa likas na talino o kakayahang ibinigay sa tao upang matukoy kung ano ang kapaki-pakinabang at kung ano ang masama sa kanya. Ito ang nagsisilbing kompas ng isang Muslim para matiyak na ang kanyang mga hakbang ay laging nakalinya sa hustisya at kabutihan. Para naman sa Budismo, ang usapin ng konsensya ay hindi mahihiwalay sa batas ng karma. Ibig sabihin, gising ang kanilang kamalayan na ang bawat desisyon ngayon ay may katumbas na pananagutan o balik na enerhiya sa hinaharap. Dahil dito, ang kanilang panloob na boses ay laging nakatutok sa pagpili ng landas na mapayapa at walang natatapakang ibang nilalang. Kung Hinduismo naman ang ating titingnan, ang konsensya ay mahigpit na nakatali sa tinatawag nilang Dharma. Ang Dharma ang nagdidikta ng tamang paggawi, obligasyon, at moral na papel ng isang individual sa kanyang buhay. Kapag nakikinig sila sa konsensya, pinapanatili nila ang balanse at kapayapaan, hindi lang sa sarili, kundi maging sa buong mundong nakapaligid sa kanila. At panghuli, sa tradisyon ng Judaismo, ang konsensya ang pangunahing boses ng kanilang moral na pagkatao.
Ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas at gabay upang tuparin ang mga banal na utos at batas ng kanilang relihiyon. Higit sa lahat, ang konsensya ang nagsisilbing paalala sa kanila araw-araw hinggil sa kanilang sagradong tipan o kasunduan sa Panginoon. Ang konsensya ay hindi lamang basta lumalabas o humahatol pagkatapos nating gumawa ng isang bagay. Sa katunayan, binubuo ito ng tatlong mahalagang yugto na kasama natin sa bawat hakbang ng ating moral na pagpapasya. Ang mga yugtong ito ay tinatawag nating mga uri ng paghatol ng konsensya na susuriin natin sa mga susunod na bahagi. Nagsisimula ang lahat bago ang kilos o yung antecedent conscience, kung saan tinitimbang muna ng ating isip ang ating mga plano bago pa man natin ito isagawa. Nagpapatuloy naman ito sa habang kumikilos tayo o yung concomitant conscience. Ito yung panloob na kamalayan na nagpapaalala sa atin kung tama ba ang ating ginagawa sa mismong sandaling iyon. At sa huli, gumagana ang konsensya pagkatapos ng kilos o yung consequent conscience upang suriin kung ang naging resulta ba ay nagdulot sa atin ng kapayapaan o ng pagkabagabag. Upang mas lalo nating maunawaan ang prosesong ito, may babahagi akong isang pamilyar na sitwasyon. Isipin natin ang isang mag-aaral na hindi nakapag-review para sa isang napakahalagang pagsusulit, ngunit may dala siyang kodigo sa kanyang bulsa. Narito ang pagkakataon kung kailan magsisimulang magsalita at kumilos ang kanyang konsensya sa tatlong magkakaibang pagkakataon. Bago pa man niya ilabas ang kodigo, may bumubulong na agad sa kanyang isip. Huwag mong gawin yan, masama ang mandaya. Ito ang konsensya na gumagabay bago ang kilos. Ngunit noong hindi siya nakatiis at isinulat na niya ang sagot mula sa kodigo, biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at pinagpawisan siya ng malamig. Ito naman ang konsensya na nagbababala habang kumikilos. At sa huli, pagkatapos ng exam at pag-uwi niya sa bahay, doon na pumapasok ang mabigat na pakiramdam o pagka-guilty dahil alam niyang hindi siya naging tapat. Ito ang paghatol ng konsensya pagkatapos ng kilos. Matapos nating pag-aralan ang iba't ibang yugto ng paghatol ng konsensya, bago, habang at pagkatapos ng kilos, mahalagang malaman din natin na ang konsensya ay may dalawang pangunahing uri, depende sa kalidad ng kanyang paghatol. Dito sa ating aralin, hihimayin natin ang dalawang magkatunggaling uri, ang tamang konsensya at ang maling konsensya. Bakit kailangan natin itong pag-aralan? Dahil ang uri ng konsensyang pinakikinggan mo ang siyang magdidikta kung ang buhay mo ba ay patungo sa kabutihan o unti-unting naliligaw ka na sa kamalian. Kilalanin muna natin yung una, ang tamang konsensya. Ito ang ideal o ang pinakamagandang uri ng konsensya dahil tumpak nitong ipinapakita at itinuturo kung ano ang tunay na tama at mabuti. Kapag ang isang tao ay may tamang konsensya, ang bawat pagpapasya niya ay palaging sumasalamin sa moralidad at sa prinsipyo ng katarungan. At alam niyo ba kung ano ang pinakamagandang bunga nito? Ang resulta ng pagsunod sa tamang konsensya ay ang pagkakaroon ng malalim na kapayapaan, tunay na kasiyahan, at isang malinis na kalooban. Yung bang nakakatulog ka sa gabi nang walang iniisip na bigat. Paano natin ito makikita sa tunay na buhay? Halimbawa, may nakita kang isang taong labis na nangangailangan ng tulong. Kahit na alam mong sagabal ito sa oras mo o hindi ka komportableng gawin ito, pinili mo pa rin tumulong dahil alam mong iyon ang tama. O kaya naman nung bumili ka sa kantin at napansin mong sobrang sukli na ibinigay sa'yo ng tindera, hindi mo ito ibinulsa. Isinauli mo ito sa guro o sa tindera dahil mas pinahalagahan mo ang katapatan kaysa sa maliit na halaga ng pera. Yan ang tamang konsensya. Sa kabilang banda, mayroon naman tayong tinatawag na maling konsensya. Ito naman ang uri na baluktot. Itinuturo nito na ang isang maling kilos o isang masamang gawa ay mabuti o katanggap-tanggap. Bakit nagiging mali ang konsensya? Bunga ito ng iba't ibang impluensya sa paligid. Maaring dahil sa maling pagpapalaki sa kanya, maling kultura sa barkada o kapaligiran, o kaya na may dahil nangingibabaw ang personal mong pagnanais na makuha ang gusto mo kahit makakasakit ka ng iba. Ang resulta nito sa huli ay hindi kapayapaan, kundi malalim na panghihinayang at pagkabagabag ng kalooban. Tingnan natin ang mga halimbawa.
Ang pagnanakaw o paglabag sa batas ng walang pakundangan dahil sa maling paniniwala na ayos lang naman ito basta kailangan sa buhay. O kaya, ang mas malapit na karanasan nating mga kabataan, ang pananahimik at pagtatakip tungkol sa maling gawa ng isang kaibigan dahil iniisip mo na ang pagiging tapat na kaibigan ay nangangahulugang konsintihin at itago ang kanyang kasalanan. Diyan pumapasok ang maling konsensya. Dahil nakikita natin na ang ating konsensya ay maaari palang maging mali at mabulag ng maling impluensya, dito na ngayon papasok ang napakahalagang tanong. Paano natin masisiguro na laging tama ang dikta nito? Diyan natin sisimula ng pag-uusap tungkol sa paghubog ng konsensya. Ang paghubog ng konsensya. Ang ating konsensya ay hindi lamang basta isang bagay na nandyan na sa loob natin. Ito ay kailangang linangin at alagaan. Ito ay isang panghabang buhay na proseso na tinatawag nating paghubog ng konsensya, kung saan pinapatalas natin ang ating kakayahang makakita ng tama. Dahil kung ang ating panloob na gabay o konsensya ay hindi na sa tamang kondisyon, maaaring tayo ay maligaw nito. Kaya naman, alamin natin sa susunod na bahagi ang dahilan kung bakit ito kailangang hubugin. Bakit nga ba kailangang hubugin ang ating konsensya? Una, dapat nating tanggapin na ang ating konsensya ay hindi naman automatic na perfect o laging tama sa lahat ng pagkakataon. Kaya mahalaga ang paghubog dito upang matiyak natin na ang ating paghuhusga sa bawat sitwasyon ay laging nakabatay sa kung ano ang totoo at hindi lang sa kung ano ang gusto nating maramdaman. Ginagawa natin ang paghubog na ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng tinatawag na maling konsensya. Ito yung pagkakataon na ang akala nating mabuti ay may lason na pala ng kasamaan o kamalian. At kailangan natin itong hubugin upang ang lahat ng ating mga pasya at kilos sa buhay ay maging laging tugma sa landas ng kabutihan at katarungan. Ngayong nauunawaan na natin kung bakit napakahalagang hubugin ang ating konsensya, ang susunod nating aalamin ay ano-ano ba ang mga praktikal na paraan upang magawa ito. May apat na pangunahing kagamitan o paraan na maaari nating gamitin upang linangin ang ating moral na pandama. Una ay ang pananalangin at pagninilay. Ikalawa ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos at moral na batas. Ikatlo ay ang pagsangguni sa ating mga magulang o guro. At ang pang-apat ay ang pagsasabuhay ng mga bertud sa ating araw-araw na kilos. Ang apat na ito ang magsisilbing gabay natin upang matiyak na ang ating panloob na tinig o konsensya ay palaging nagsasabi ng katotohanan. Ang unang paraan ay ang pananalangin at pagninilay. Bakit ito ang una? Dahil ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng katotohanan. At sa panalangin natin maaaring marinig ng malinaw ang kanyang paggabay. Paano ito gagawin? Hindi lang ito basta pagbigkas ng panalangin. Halimbawa, bago ka matulog sa gabi, gumawa ka muna ng examination of conscience. Itanong mo sa iyong sarili, ano ang ginawa ko ngayong araw na nagpasaya sa kapwa ko? Ano naman ang nagawa ko na alam kong nakasakit? Sa sandali ng katahimikan, hinahayaan mong itama ng Diyos ang iyong panloob na tinig. Ang ikalawang paraan ay ang pag-aaral. Hindi sapat na mabait ka lang. Kailangan mong malaman kung anong objective na tama at mali. Ang ating konsensya ay nangangailangan ng tamang impormasyon o data upang ito ay hindi maligaw. Paano natin gagawin ito? Halimbawa, sa halip na sumunod lang sa uso sa social media, subukan mong magbasa ng isang talata sa Biblia o pag-aralan ng Code of Conduct ng inyong paaralan. Kapag alam mo na ang utos na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, mas madali para sa iyong konsensya na sabihing mali ang makisali sa body shaming o panunukso kahit pag ginagawa ito ng lahat. Ang ikatlong paraan ay ang pagsangguni. Huwag nating isipin na kaya nating mag-isa. Ang mga magulang at guro natin ay may mas malawak na karanasan at moral wisdom kaysa sa atin. Halimbawa, kung niyaya ka ng mga kaibigan mo na mag-cut ng classes at nalilito ang konsensya mo dahil ayaw mong mapahiya ka sa kanila, subukan mong lumapit sa iyong guro o magulang. Itanong mo, Ma, ano po ba ang dapat kong gawin kapag ganito ang pressure? Ang kanilang payo ang magsisilbing external compass mo hanggang sa maging matatag na ang sarili mong panloob na gabay.
At ang panghuli ay napakahalaga, ang pagsasabuhay ng mga bertud. Sabi nga, ang konsensya ay parang muscle o kalamnan. Hihina ito kapag hindi ginagamit at lalakas naman kapag palaging sinasanay. Magsimula ka sa maliliit na bagay. Halimbawa, nakakita ka ng ballpen sa sahig ng classroom. Kahit walang nakakakita, piliin mong itanong kung kanino ito o ibigay sa lost and found. Sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang katapatan sa maliliit na bagay, hinuhubog mo ang iyong konsensya na maging matatag. Kapag dumating ang malalaking pagsubok sa buhay, hindi ka na mahihirapang piliin ang tama dahil naging bahagi na ito ng iyong pagkatao. Bilang pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang isang tanyag na kataga mula sa sayantipiko na si Albert Einstein. Sinabi niya, "Never do anything against conscience, even if the state demands it." Ipinapaalala nito sa atin na ang ating konsensya, kapag ito ay hinubog natin ng tama sa tulong ng panalangin, pag-aaral at gabay, ang siyang pinakamataas na batas na dapat nating sundin. Walang anumang dikta ng iba ang dapat magpatumba sa prinsipyo ng tama at mabuti. At hanggang dito lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!